Ngayon bago itanim, didiligan muna. Sobra init. Nagdiretso po yung pag-aaraw itong Agosto. Kaya hanggang ngayon mga katribya tayo ay magkukuwan pa. Maglalagay tayo ng ating abono dun sa ating sili habang inaararo. Kaya lang nauna na yung araro, kaya pinahahabol natin itong ating abono, yung isang organic tsaka po yung ating sulfate. Eto na mga katribya po yung ating kalamansi. 3 buwan, 3 months. Ayan, 4 months na pala. Ayan, kitang kita na po mga katribya. Kaya lang magandang araw po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Dito po tayo sa ating pong bago farm. At yun pong ating mga punlapong siling panibagang. Ito po yung ating itatanim dito sa sumobra po nating lupa na bakante. Dahil nagtanim po tayo ng siling labuyo o yung Taiwan. At ngayon bago itanim, didiligan muna. Sobra init. Nagdiretso po yung pag-aaraw itong Agosto. Kaya hanggang ngayon mga katribya tayo ay magkukuwan pa. Maglalagay tayo ng ating abono dun sa ating sili habang inaararo. Kaya lang nauna na yung araro, kaya pinahahabol natin itong ating abono, yung isang organic tsaka po yung ating sulfate. Eto na mga katribya po yung ating kalamansi. 3 buwan, 3 months. Ayan, 4 months na pala. Ayan, kitang kita na po mga katribya. Kaya lang yung ating ito pina-herbicide natin dito kasi dito natin tatanim po yung ating panigang, siling panigang. Ito po yung ating 4 months. Lalaki na po mga katribya, malabong na. Kitang kita na po yung ating kalamansi andito. Tapos eto naman po mga katribya po yung ating sili. Ayan, malalaki na rin po yung ating siling Taiwan. Pinatubigan na natin kasi makuha po yung ating pag-aaraw, sobrang init. Kailangan nito dapat maagad, kaya pinaararuhan po natin para yung pong ating sili ay mabuhay at hindi po siya damuhin. Ayan, nakaporma na po yung damo natin, no? Kaya lang kalahati na pala halos yung naararuhan po ng ating kaibigan. Di naman pala may tataklob. Pero be, di rin pala matataklob ano? Oo, sundan mo na lang. Kala ko matatakloban yung sili natin sa asarola lang ninyo itaklob yung lupa. Oo, sundan mo na lang yung matatabo ng sili. Mamayang hapon nyo na lang lagyan ng abono. Kaya lang yata ay mukhang pahiwalay yung iba nating kuwan. Pakabilaan Sige. Ayan. May bulaklak na yung ating sili mga katribya. Ayan na. Ayan, pagka nakakuha pa natin ng damo yan i-spray kasi puno-punuin muna pagkakuha ka. Tsaka herbicide din. Spray niya, makikita na yung kuwan niya, yung sili. Ito.
Mukha ito hindi yata natubig eh. Itong isa na to. Hindi. Magustos kaya lang siguro baka di lang nabusog. Yeah. Ito pa yung isa nating kawan. Bali sa isang pagitan, dalawang tudling po yung ating ginawang tudling ng siling labuyo. Dito maganda. Dito isang kamates, ano? Yung isang tray. Pwede nga naman dito. Ayan. Sige, sundan mo na lang yung kuwan para matatabunan. Ayan mga katribya, malaki na po itong ating kalamansi. 4 months na. Malabong na po siya. Ganda ng labong dito. Talagang ko pa lalatag pa yan. Ayan, marami pang mga usbong. Mga katribya po, iba natin mga ka-farmers, pagka meron nakita may butas-butas, naalarma na. Tayo mga katribya, hindi pa naman po tayo nag-i-spray po sa ganitong batang kalamansi. Talagang meron talagang mga insekto po dyan, pero hindi naman po siya marami. Kaya lang muna natin. At pagka po talaga natin siya ipinabubunga na, doon po natin siya talaga inaalagaan po ng spray para magtuloy po yung kanyang bulaklak. So, ilang araw po ito mga trivia po na natubigan, kaya po siya ipasa. Kaya lang ang mga damo dito, kundi siya baging ay yung agingay. Kaya yung sili, pinasusundan natin na sa araro para hindi na po siya matakpan. Ayan kasi matatakpan po ng lupa yung sili pagkakuan na araro. Ito kailan lang po ginras cutter itong po natin, itong kalamansi, at mahahaba na siya uli. After po nyan ay ipakukuan natin yan, ipagagambol natin sa ating dalawang kapartner po natin sa ating siling labuyo. Bali po 50 tray yung ating tanim na sili rito. 50 tray siya. Sa bawat pagitan ay dalawang tudling. Malalaki na rin po yung ating siling panigang. Panigang, labuyo. Meron na rin po siya ibang mga bulaklak. Pagka hindi po natin ito aagapan ng pagdadamo, gaya po noong yung mga matutulis po na yan, agingay, talagang hindi na tayo maaalis sa pagdadamo dyan. Yan ganda na po ng ating sili. Kaya lang syempre maganda rin po yung damo. Pinalalagyan po natin ito ng abono para at least ay tuloy-tuloy na po ang paglaki niya. Ito agingay na ito, yan ang number 1 na talagang salot po sa ating tanim. Kailangan yan pupuno-punuin muna pong madamuhan yung sili, tapos saka po yung herbicide ng ating damo. Pero kitang kita na mga katribya po yung ating kalamansi. Ganda na po niya. Sa susunod po natin na buwan ng December, ayan, sa April, doon na po siya mag-iisang taon itong ating kalamansi. Ayan, ang ganda na po nung sili natin. Basta pagka po malinis, ayos kitang kita na siya. Kaya
kailangan po natin siyang paduupan po ng araro para maging matibay siya sa hangin pagka nagkabagyuhan ng malalakas, para po matibay. Kaya tiyaga-tiyaga lang mga katribya. Ito po yung tinatawag natin na intercropping sa ating kalamansi. Habang tayo ay nagpapalaki ng kalamansi, yung pong ating sili naman po yung pwede natin siyang itanim. Pwedeng labuyo po, pwede rin po yung panigang, pwede rin po ang sitaw, mais. Depende po doon sa gusto ninyo. Wag lang po yung kalabasa o kaya yung kamoting baging, kamoting kahoy na matatabunan ng ating kalamansi. Yan po ang hindi po maganda sa intercropping, yung mga bumabaging. Dapat yung mga ganito, yan, siling labuyo, pwede rin talong, isang tudling lang, para hindi naman pumakuan po yung ating kalamansi. Matalo po noong talong dahil lumalabong din ng husto po yung ating talong. Yan, magdadar sa gabi dito. Yun pong ating sili. Mga isang buwan pa mga katribya, nakakita na po tayo ng bunga ng ating pinuhunan dito. Ito naman po yung kanilang ginras cutter. Ito, nalubog ito mga katribya, pero nabuhay yung ating pong kalamansi. Iba po dito nasaktan, pero ayan, nakaka-recover naman po yung iba. Noong umulan po ng malalakas sa Metro Manila, umabot hanggang dito po yung tubig dito, kaya lumubog po lahat yan, pati yung mais. Kaya hindi po pinakinabangan po yung mais. Pero ito, kahit nalubog, kung isang araw lang din siya bumaba, buhay po ang ating kalamansi. Medyo nasaktan siya pero humahabol. Ito pong itaas na hindi po nalubog, ito, ang ganda po niya. Kung hindi po siya nasaktan, kaya kitang kita na po yung ating kalamansi. Ang labong na. Kailan lang tayo rito ay nanggaling siguro mga halos isang linggo. Ano nga po, ito ay ma-vlog ngayon. Kapal na po ng kanyang supang. Ibang supang natin ay dahon, iba naman po ay may kasama na po siyang usbong or bulaklak. Yan, ito lang pong pagitan na ito. Ito yung ating i-sprayin. Yan, habang nag-aararo po yung ating kaibigan, pinasundan na po natin doon sa ating kasama para yung sili na matatabunan ng lupa maibabangon niya. Gaya nito, halos di mo makikita yung sili rito Kailangan talaga dyan ay nakaantabay palagi yung babantay po doon sa sili. Hahanapin kasi maraming mamamatay pag natabunan na po ng lupa. Ito. Ito naman yung pina-herbicide natin. Itong ibaba. Ayan, hahabol din dito. After po niya ng dito po sa ating taas. Ang laki po no. Alang pagkaibahan po nitong nasa itaas Kung dito na nalubog, hindi na sana siya naantala. Kaya lang siyempre tayo nakikipagsapalaran tayo sa ating kalamansi. Ito first time lang po tayo nagtanim dito na medyo malapit po sa tabing ilog. Lalo na ito talaga malapit talaga ito sa tabing ilog. Pero ganun pa man, buhay siya.
Kaya wala naman pong problema. Itong kabila, nabili na po ito. Sa 1,700 1 hectare, 1.7 hectares. Iba ang nakabili. Kaya lang wala naman siyang sariling daan. Makikidaan siya kung kanino. Hindi kagaya nito sa atin. Meron na tayo ritong sariling daanan hanggang doon sa talagang pinakadaan sa main road nga, or barangay road. Ayan. So, yung ating kalamansi. Ganda na ng pagka walang damo po yung ating sili, kaganda. Namatay po yung iba nito noong nag-uulan. Kaya kung ilan po yung mabubuhay, yun po yung nagtutuloy. Medyo nilakihan po natin po yung pagitan niya. Halos kulang 1 metro. Para hindi po siya magkadikit-dikit. Bangit po kasi sa sili mga katribya po yung dikit-dikit. Lalo na po ang siling Taiwan. Yan po ay lumalabong din siya. Tsaka pang matagalan din yan. Yun pong ating sili. So dito kaasaran na po yung ating kasama. Ilang araw. Kaya magawa naman po tayo ng kubo dito para tirahan po nung ating dalawang gumagawa, si Bernabe at saka si Boknoy. Sila rin ang nagtubig nito. Ay, magandang gawin dito dahil nadamuhan dito. Dito naman yung panigang. Ayan. Pagka namatay na yung damo at umulan, tsaka po natin itatanim itong ating pong panigang. Dahil malalaki na rin po yung panigang natin. Ayan, ang ganda na po na kalamansi. Kitang kita na bukno yung kalamansi, ano? Kung hindi nasaktan nyo yung sa ibaba, hahabol sana dyan yun. Dami supa nga. Dami nga supa. Hahabol din ka ako yun. Ayan, nakitang kita. Nagkakaroon lang ng delay dahil gawa ng nung natubig. Pagkakaulan. Lumubog kasi siya. Isipin mo yung buong kwan Lalo ng pagkakabomba. Todo yung kalamansi. Laki nung inilabo. Nagmagdali tuloy si Bernabe sumambulat itong pataba. Hindi rin pala aabot yung ibang lupa lagi yun nakakuha ng pataba mamaya pagkatapos. May bakante kasi baka pag nasa buyan kasi ng lupa iba marami rin pala hindi rin malulubog sa lupa kumbaga sa kuwan na nandun din yung sili. Pagka umulan naman yan tutuno rin yung pataba. Ganda ng pagkalaki ng kalamansi. Ang ganda nga isipin mo 4 na buwan pa lang yan. Iba talaga pagka malalaki yung punla, yung XL. Advantage niya. Kung yung small na tinanim mo dyan, hanggang tuhod pa rin hanggang... Nandun na, natambay sa may kubong baturo. Oo. Hanggang kuhan siya, ganun ka ilan... Walang katataas ang labong ng dahon, ganyan lang kataba. Tinaw mo nga. Ilang buwan na yun? Tagal na yun, nauna pa sa atin yun. Ibig sabihin, nasa kalahating taon na yun. Baka mahigit na yun. Mahigit na. Nakuha kasi yun, natursi din kasi yun dahil yung dating gumagawa. Pomo yung mag-asawa nagkakaroon kasi ng minsan problema yung mag-asawa, naapektuhan yung pag-aalaga ng kalamansi. Nadidelay. Oo. Siguro baka nagkakahilan o nag-aaway. Tinanim na ng mais. Pagkatanim ng mais tsaka hindi inalagaan yung mais. O di nagkaroon niya yun ng damo, dinamo, maliliit na nga yung punla Lalong hindi pa nakita. Tsaka yung herbicide.
Ayun. Patay yung iba herbicide do. kinana. Oo, marami makukuha doon, matitepo. Yan, maganda. Pero ngayon maganda na dahil yung may-ari na humahawak. Ah, Kumuha ng panibagong manggagawa. mga ibang tauhan. Ay, wala nga mangyayari pagka ganun. Ala, mukhang hindi naman din kasi gusto nung nag-aalaga. Oo. Pagka kasi ayaw nung nag-aalaga, hindi talaga lalak. Hindi gaganda yung halaman. Manapa nga yung yung sa may bakuran ng pinakabahay na bato. Buhay pa yung mga talong at yung mga sin. Yung talong yung kalamansi natuturs Matetepo ko yun kung hinayaan niya doon sa may dati na naghahawak Naninilaw yung kalamansi na maliliit. Maliliit na nga small na nga itinan. Hindi pa makikita. Tamad pa nung kumuha. Yun ang tatrabaho. Lalo pa nagkugubat yun. Kaya napinalayas ng mayor. Kaganda naman pala ng kuha nila. Ayan. Pagka buwan na may sahod ng buwan. Mayroong sahod. Ito na mo nga, kumikita na nga sila may-ari, di pa kumikita doon sa kuha. Tapos meron pa raw yun, may pabigas pa raw yung may-ari. Maluho na rin pala. Kompleto na yung pagkatapos yung serbisyo kulang. Cool. Dadalawa lang naman sila. Kaya nga. Yung isang 25 kilos sa dalawa sila, baka umamoy na isang buwan nyo. Matagal niya uubusin yun. Kung monthly kada isang kaban, hindi naman malakas kumayat, mukhang payatot. Mga payatot. Mga kasi. Makakapagbenta pa ng bigas Yung mga bisyo kasi. Ayun lang. Pagka nainom, kinabukasan. Sila mag-asawa ang mag-aaway. Hindi tatrabaho kinabukasan. Pero ba yung pagka nainom kayo, hindi ka tatrabaho. Tsaka ubos ang kuha mo dyan. Kaya doon pa lang, ubos na yung budget. Wala Wala naman pinagkukunan ba? Naikwento lang din naman ng mga kuha dyan. Pero makikita mo rin naman kasi araw-araw, minsan may halos araw-araw din tayo nadadaan dyan. Ganun din yung mga trabaho. Kahit sino namang amo. Kahit na pa isang buwan 25 kilos na ko, kamahal ng bigas. Tsaka okay lang yun. Kaso nga lang kung nag-aaway na. Mukhang babuhay itong ginawa ni Bernab. Hindi, wala pa yung kuha. Wala pa patiga. Kung mga nakahilig na ata, di pa man Wala kasing diretso ng kuha niya, dalang diretso kahoy. Hindi pala Kaya nga baka kapag hinipan ng bagyo baka turit lahat Kaya siya naman ang kuha din Kaya nga. Matutulog. Pasanin niya yung buong kubo na. Nakahilig di pa ma. Tsaka parang maliliit yata yung mga poste. Ito. Hindi ko lang Okay lang ba yan? Ang ganda niya dapat dyan. Buhusan na rin pati yung kuha na yan. Para lalong matibay. Oo. Para hindi gumagalaw. Gumagalaw pagka ako. Pag-aakit ka sa taas niyan Hindi, wala pa kasi yung baraki. Ibang kilo. Bagay. May mga ano pa naman yan. May mga brace pa yan. Brace pa ano. Ayan. Ako nga hindi pa nga nagagawa yung bubong. Meron ng pampapag. Pag daw yan. Ayan. Pwede nga yan. Pangkuhan na nga nun to. Matindi ka ako. Hindi pa naman ako natin natatapos. Panghigaan natin maano. Lagyan lang nyata ng konting cover ito. Pwede na niyang tulugan. Hindi mo siya uuwi mamaya. Dito na siya. Kanin daw niya, pukuro siya ng kanya, ng kawayan na pang kilo. Naman kay Bernab kataparan marunong sa kwento. Siya na naunti-unti. Bawang kulambo. Oo nga no. Talagang Wala kaya yata ako plano umuwi. Dito, makaluna ako. Ayos nga no. Meron naman siya lutuan at meron na rin siyang bigas Bukas yung palayok, librahin ko bukas. Kaya pwede na nun. Tapos sa Makalawa ka ako nun, pagka ako naulan, pwede na akong pumunta rin uli. Para itanim ito. Magaganda naman pala yung panigang. Maganda, lalaki. Lalaki. Pati yung kamatis, lalaki. Yung kamatis din sa may pagitan ng sili ng Taiwan, tsaka ako para may pagitan. Hindi, plano yata doon niya dalhin yung kamatis sa gilid doon. Para makakuha. Mahirap doon sa gilid Daanan. Nakaka na ng daanan. Kaya nga pirata dyan Bagay, pwede naman dyan. Pag sumobra doon dyan yung ikala. Di kasi sa may gitna. Pagka pumasok sila sa gitna, may posibilidad na
kumuha mo sila, kumukuha ka ng kamatis eh. Kita Doon na, sa no? gilid eh, umupo ka lang, di ka naman kita. Adin na, sa layo na, sa tagal eh. Lumalaki pa yung kalamansi. Siling panigang. Buti nga, sinuro ni Mambo yung daan. Oo nga, Ay, nakasalubong nandiyan, na. lalim ano. Oo, inayos, buti bitag kapag ayos tayo. Nga, kasi may piyesta ka rin. Oo, dahil maraming dumadaan na ano. Hindi ako nagkakamali, lahat siya tayo ni Kuya Mambo. Mga anak niya, tsaka apo. Yung palang kuha ni Mamboy, ito na lang pala yung nakakukuha ang buhay. Sa magkakapatid. So, tatlo pala yung anak ni Mamboy. Isa na lang yung buhay na anak. Tapos Ayun. puro apo lang pala yung nandiyan, yung mga nakakasama. Baka dyan lang sa kabila. Ayan. Ayan po mga katribya. Lalong kitang kita po yung kalamansi natin dito sa ibabaw. Kaya ayun, labong na. Parang kailan lang 4 na buwan pa lang yan. Hindi pa nauulan yan. Kaya nga pag na yan ay naulanan. Nauulan pa yan. Tapos susubuan natin uli ng patabayan na organic. Sandutan. Oo. Nako Ilang buwan na nung mas lalabong lalo yan. 2 months. May 2 months na yata ano. Baka meron na. Oo, nung huli nating sabog dyan eh. Kasi after nun hindi na masyadong nag-uulan eh. Tagal-tagal na rin hindi nag-uulan eh. Baka magta3 linggo na yata ano. Isa ibaba ang kuwan eh. Oo, medyo maliit eh. Kuwanin ng taba ang kanya. Baka makatorsin ng tubig kaya. Hindi, ang ilalagay lang natin daw organic. Puro organic. Oo, muna natin lalagyan ng halo. Hindi na tayo maghahalo. Oo. Dito kahit organic lang ilagay natin dito, pwede rin. Dito kasi sa taas hindi naman nagtutubig. Oo, hindi nagtutubig eh. Kaya kahit haluan to, walang problema. Oo, tsaka kawan, marami naman siyang supang. Yung kasing sulfate, pampasupang kasi yun. Ito bawat buwan may supang eh. Hanggat lumalabong naman yan gumaganda naman ang itsura. Ayan. Mas maganda pa ito kaysa doon sa kay Leser eh. Doon sa may nakarkila kay Corne. Yung sa hektarya daw. Yung XL ba yan? Oo, XL din yun. Unang itinanim yun. 3 buwan pa. Drum size na tayo tsura. Hindi, kaya yun. XL na rin siya. Kaya lang, ba't parang yung Payatot puno niya, na. Oo. tapos sa ibabaw lang may dahon. Tapos, eto naman yung labong na sa atin. Iwan na doon sa kanya. Oo, yun malaki na labong niya. Labong na. Sa kawan yan, sa small, yung ganyan, baka nasa 1 taon at 2 buwan yan. Sa small. Kasi yung small na itinanim mo, nasa kulang 3 taon bago mo siya pag-anihan. Hindi kagaya ito ng XL. 1 taon lang, makikita nyo na yung labong. Unti-unti na pwede ka na magpabugad nun. Pa-harvest. Ito mga ayan lang yung tinanim natin ayan lang yung tinanim natin. Yung liliit na yan, ano? Ito mga itsura, ayan lang yan, stick-stick lang na yan, Ito mga itsura ka, kapal na. Laki na, Tingnan ko nga, isang beses nagtitingin ako ng mga picture. Yung mga una. Lapad na pala ka ako. Ang laki ng, tsaka kawan dito, mataba yung lupa dito. Kaya talagang kawan siya. Hindi pa masyadong kita kalamansi dyan. Tsaka maganda, kala ko may palay sa pag-isa. Dahil mga yan yung mga agingay. Lakas yung lumaki ng agingay dyan. Lalo nung nauna. Pagka hindi mo maapulan ng herbicide dyan, nagugubat yan. Yan nasa ibaba, dapat ay. Tukol siya. Maganda na rin yung kuha sa baba. At least yan, makakagitaw na uli sa kuwan niya. Yung palang, yung nandoon sa may dulo na yun to, huwag natin lagyan ng kuwan. Ng kalamansi. Mas mababa yata dun. Mababa. Kahit ulan lang yung nagbabahip. Hindi pa pwede doon. Mamatila yung kalamansi natin doon. Pwede tayo rito sa mga pantok dito. Yung mga matitira sa may dulo na yun to. Yun. Okay na yun. Huwag mo lang kuwan. Pagka sa kawan, yung talahib doon sa kawan na yun, pwede pang makuha niya malinis. Pataas-taas yun eh. Sa Tagaraw daw, gugulayan na lang daw ni Kuya Bernabe. Pagka sinipa. Lalagyan yata niya kalabasa eh. Pinaano din ni Lola kay Joel eh. Sabi ni Lola, gusto mo Joel, alagaan mo sasama mo lang sa patubig yung kalamansi. Hindi kang pagitan sa yun. Isin, Tagaraw. Yan, ito. Yan, yung nag-aararo. Nag-aararo. Gusto mo lang. Wala naman kang problema kasi sayang yung lupa, wala naman kang magtatrabaho kasi Tagaraw.
Busy na eka kami doon sa amin. Hindi na namin masikaso yung lupa na magandang kuwan. Eh kung dito kasi eka ngayon, tagulan. Eh yung pagpapatubig, So, solved yun na. lang naman ang matagal sa atin eh. Papatubig eh. Eh pagkarakuan yan, susubukan. Sa kuha niya, sa isang taon na kasi yan. Hindi na rin pwedeng tanim, may pagitan na niya. Okay. Malabong na yan. Lalagyan daw niya. Bantang November, October. Kahatawan pa na sili natin na yan. Di na niya makakawa ng kamer pa tayo sili. Kaya nga sabi ni Lola, hindi kang nasa baba na yan. Yun, sa baba, pwede niya kawanin. Nasa baba nga Pero Pwede daw, mga mais pa pwede tanim dyan. Ito sa taas talaga, ito di niya pwede dahil may sili tayo rito. Hindi na. Tsaka tayo, di naman natin pwede na natin taniman dyan dahil kawan. Yan lang naman tanim na yan. Sili na yan. Yun na nga lang yan. Isang tanim lang yan, tapos na. Magkakanakawan na ng kuwan. Basta't makaligtas lang ito sa kawan. Sa baha. Mukhang alati. Dahil sa bagay, kumisan di natin inaasahan Eka nga ni Lolo kay Lola Carmen tagtuyot Eka ni Lola, kaya kahapon yata, ayun isang araw. Eka ni Lola Carmen. Ako, makakaabutin pa ako kami na maghapon. Nagtutubig kami. Eka, kala ko ba kasa't kalahati lang. Tuyo ka ako Lola, obligado ka akong kuhan. Tubig. Higi, eka. Meron na kang bagyo papasok eka, ang gano'n ni Lola. Eka ni Lolo. Matagal pa eka. Huwag mo ekang pangarapin eka yun. Masama kayo. Eka ni Lolo. Baka mamaya eka, dala eka lang bagyo doon eka, baha ay naku po eka. Huwag mo eka pinapangarap. Hayaan mo eka siyang dumatay. Parating ka baka sumobra tubig wag na. Masaya na Okay. Masaya si Lola ng pagkakasabi. Kaya lang. Bagyo baka malakas pa yung bagyo Nabara lang ni Lolo dahil gawa nga natatakot si Lolo. Baka umangat yung tubig na naman. Baka naman sa ibaba. Baka na yung bata natin. Eka nga ni Lolo. Kalulubog lang Huwag mo eka sinasabi yun. Masama eka yun. Hayaan mo eka siyang dumatay. Kung darating eka siya, ulan na lang siya. Masama eka yun. Huwag eka siyasat. Balilipon eka tayo. Balilipon yung kalabansin natin. Kakabahan ka nga naman kasi. Bana kasi unang pera pa lang umapaw na agad din sa gilid Saka sabi nga nung kapitbahay natin swerte eka nung dahil July pa lang eka bahana eka dyan. Tsaka napakaswerte ng kalamansi natin matatag talaga dahil hindi gumawan. Hindi nasaktan. Masyado. Sopang pa yung kanyang dahon. Tamo nga yun maraming nagsasabi sabi ni Kuya Bernabe halos di nilang daw ng kalahati ng kalamansi. Halos nagsabi halos usbong na lang daw pa rin lubog yan sigurado. Lubog yun kasi makita mo yung lupa ang kasarapan lang eka kaya eka hindi eka masyado eka nasaktan eka yung kalamansi nyo dahil eka yun ekang gawin na rin kasi eka mabilis eka humupa yung tubig natutuyo agad. Yun ekang nandoon talaga eka hindi makakabuhay kasi eka oras na tumas eka tubig bahay eka bana yun. Kaya eka nag-i-stack daw. Kaya pala yung mga kuha na yun nahuhukay. Yung may mga tambo na yun yung may talahib sa may pagitan natin na yun. Doon kaya pala mapunti hindi tubig. nakuha niya hindi na nililinis yun dahil kasi baka doon makuha niya naman. Nung nagbomba kami may tubig pati ito hanggang dinip yung nag-elo-elo kami halos sa binti pa. Pero okay na. Ayan po mga katribya po yung ating pong farm update lang po natin siya tsaka po yung ating pong sili. Ayan, kailangan talaga tutok, trabaho, pagdadamo para po lumitaw yung sili natin. Pagka kasi ito ay natabunan ng damo, lahat po ng inuho natin pera dyan, ubos yan. Hindi gaganda ang sili, baka hindi po siya magbunga pa. Kaya kailangan natin ang tulong din po ng ating mag-araro. Siyempre pati na rin po yung pagpapatubig para po yung ating sili ay magdire-diretso. Sa umpisa lang naman mahirap yan, pero pagka nakalaki na po ang sili, madali na natin siyang i-herbicide. Mahirap lang kasing i-herbicide yan dahil maliliit pa. Kaya obligadong manual muna natin ang gagawin. Baka hindi makayanan po ng sili natin ay matepok po siya doon sa ating herbicide. Meron na kasi naman tayo na pang herbicide na hindi naman maapekto ng sili, kaya lang ilan lang naman po yung mapapatay niyang damo. Saka iba kasi katawan ng kalamansi sa sili. Iba yung katawan ng kalamansi doon sa sili. Yung kalamansi kasi matibay sa kuwan yan Pero yung sili, kung malambot, baka madali. Kaya tinubigan natin na nangungulot na. Ngulot na tsaka kawan. Sobrang na rin ang tuyo. Nanamlay na siya.
pinagtyagaan namin kahit tagulan na Obligado na yan. yung mga kundi niya, yung mga palay. Oo, nagtutubig din. Sila, Oo, no choice sila eh. Nag-uukuhan eh. Ano tawag doon? Nag-uusbong na. Nag-uusbong na. Yung nag-uukuhan na ng palay. Naglalabas na ng... Parang sumasapaw na. Ayun, sapaw na raw. Kaya obligado nilang tubigan. Tsaka ako sa tindi nung init na yan, kahit nagtubig ka, mabilis matuyo. Kaya parang tagtuyot eh. Yung hindi basahin. Kaya nga. Itong August na to, matagal lang hindi pumatak yung ulan. Karaniwan, mga ganyan, mga 1 linggo lang, 10 araw, pumapatak na ulan. Ngayon, baka tatapos. Abutin yata yung tatapusin yung Agosto bago pumatak eh. Kaya ano na ba ngayon, 25 na ata. Oo. Limang araw na lang, tapos na Agosto. Pero September na siya. yung kulimlim ay halos madalas na ngayon. Oo. Hindi lang. Saka yung kuwan, pulo-pulo. Hindi siya kuwan na rin. Hindi pare-pareho. Hindi pare-pare. Merong hakin, kabaluturan. Dito sa atin, wala akong nabalitaan dito sa atin. Itong puno na ito magiging lilim. Kaya hindi muna ito papatayin dahil maganda ang pagkalamig niya. Saka ito. Maganda maglilim itong paper tree. Malalaki ang dahon. Ito lang kasi magiging Ito yung pinakapilian po natin ng aanihing kalamansi. Dito rin po yung ating mga tauhan. Tulugan. Kasama na rito tulog tsaka yung pag-harvest. Buti nga ito, nabili na natin.